Yes po. Professor Dindo Manhit, magandang umaga po. Magandang umaga, Chacha. Magandang umaga rin, Ted. Good morning and Yes thank po. you po sa Sir, inyo pong panahon. magandang umaga po. Okay. Sige, go. Professor, ito, simulan na po natin yung ating diskusyon. Para lang po mas maintindihan din ng mga ordinaryong Pilipino na nakikinig at nanonood po sa atin ngayon, paano po ba natin dapat itindihin itong net trust rating? Ano pong ibig sabihin pagka nagkaroon ng negative 3% ang Pangulong Bongbong Marcos Jr.? I'll explain it sa dalawang aspeto. No? Una, yung social weather station, they like to announce it from a net trust rating. That means tinitingnan nila ano ba ang distrust at saka ano ba ang trusted ka. So lumalabas na mas madaming tao distrusted ang Pangulo na. That means hindi nagtitiwala sa Pangulo. Sa latest survey nila. Pero sa akin, lagyan natin ng isa pang konteksto. Ito naman yung 38% ang nagtitiwala sa Pangulo at importante pinagkakatiwalaan ka ng makararami o ang ating ng mga mamamayan natin. But ang Pangulo ay bumaba mula nung Hunyo, 48%. Kasi he was able to recover after the election of May. It went to 48% when he started focusing on what was seen ng taong bayan. Importante sa kanila, ito yung affordability ng bilihin. Kasi nga mahal ang mga bilihin. But when the government shifted to more noise, more statement on corruption, which he raised after the SONA, we saw declining ang ating Pangulo since then. No? Dahil siguro wala pang nangyayari. Nangako silang maikukulong pero wala pa naman nakulong. No? Kaya humihina. So 38% lamang sa ating mga mamamayan ang nagtitiwala sa ating Pangulo as we go towards the end of 2025. Oo. Ito pong survey na ito, ginawa sa 1,200 respondents, meron sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ano po yung nangyari noong November 24 to 30 kung bakit naging ganito yung drop nung trust ratings po ng Pangulo? Grabe ang ingay tungkol sa corruption. Diba? Alam naman natin meron yung may nagkaroon ng before the survey dates, no, itong mga araw na ito, yung malaking rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta. Tapos by the 30th, which was the last day of the survey, ito naman yung issue ng nagkaroon tayo ng that 3 billion peso march. No? Ito yung ang simbahang Katoliko ay nagkaroon ng rallies all around the country in the different dioceses to raise the issue that dapat may panagutin. Dahil dito top issue siya ng sambayanan, top issue siya ng mga mamamayan natin. At dahil doon siguro, nakikita lang may kakulangan ang Pangulo. O kung di may kakulangan, ito ba ay related sa administrasyon niya? Kasi the more we get deeper, madami mga opisyal ang nababanggit na kasama ng kanyang administrasyon. So maaring to address this issue, ang hinihingi ay tayo ay dapat may mangyari, may panagutin. Kasi i-relate namin to sa previous survey ng Social Weather Station which was October, talagang nais ng taong bayan na panagutin ang mga nagkasala dito sa flood control. Accountability, kumbaga po, Sir Dindo, Oo. accountability. Oo. Opo. Sa panig po ni VP Sara, ano ang mga factors ho naman dito kung saan, ay mukha pong nag-improve pa, tumaas pa yung kanyang net trust rating? Oo. Yung numero ni VP Sara, it's reflective. Kung aaralin natin na 56% ang nagsasabing may tiwala sila sa kay VP Sara, maaring sa dalawang bagay yan. Una, ang focus ng atensyon ay sa administrasyong Marcos. No? Yung pagkukulang na wala pang pinananagot, Nobyembre na. No? Kay VP Sara, nawala ng focus on mga issues laban sa kanya nung naputol ang impeachment at ang ating mga balita ay umuikot lamang sa flood control project na nababanggit ay mga opisyal or mga political leaders na affiliated with Marcos. Ang hindi na-capture nito ay, if you remember, Ted, I think second week of December, may nag-file sa ombudsman against kay Sara Duterte. So maaring tapos, it was a one-day news. Hindi natin alam kung ito'y magpapatuloy o mag-iingay pa sila. Kasi minsan,
yung perception ng tao. Tandaan natin din na nakaka-apekto ng survey kasi shape din ng what is on the news and also what is being discussed in social media. Opo, including itong Madriaga ngayon na issue. Wala pa po ito, di po ba? Yes. Opo. Wala, hindi yan na-capture kasi yung mga details na naglabasan lamang yan Disyembre. Opo. Kapansin-pansin po no na sa Kabisayaan po yung trust ratings po ni VP Sara mataas no at tama ho ba mas mataas pa sa Mindanao? Yung tandaan kasi natin yung Visayas, minsan the biggest, ito napansin namin to in previous years, no, following the Duterte brand. Gamitin ko na lang yung Duterte brand as a term, no. Nakikita natin na yung support base nila, pag sabi natin sa Bisayaan, ito yung Cebuano-speaking provinces. Opo. Kaya doon sila nagkakaroon ng suporta at maari ding maganda ang nangyayaring engagement nila doon. When I say engagement, I talk about social media also. Kasi grabe ang epekto ng minsan yung tatawag nating balita na report nyo, dinidiscuss nyo, iba ang dating pag dumaan through social media. Di ba nagkakaroon ng ibang storya. Opo. At doon nagpe-penetrate in the minds. Ang kapansin-pansin din, malakas din sila sa NCR, sa National Capital Region. So nagpapalakas din yun sa Duterte brand. Opo. Sir Dindo, hindi kaya umabot na sa Teflon dictum itong sitwasyon ni VP Sara after the impeachment complaint and then the hearings in the House na nag-peak na ito, bumaba ang kanyang ratings noon pero hindi na sustain yung, sabihin na po natin, yung ginawa na mga hearing against her, hindi na tuloy yung impeachment ng eleksyon. So ngayon, kahit na anong ipukul mo sa kanya, para wala nang effect. Ang tingin ko dyan ay naiba sa ganyang pananaw. Hindi dahil Teflon, pero posible rin dahil hindi na pag-uusapan. Kasi nung eleksyon, ang napag-usapan because humihina ang suporta rin kay VP Sara up to February. Pero nung naaresto ang kanyang ama, nagkaroon sila ng Rebound. momentum, rebound, no? Pero bumaba sila ulit to the point na malapit-lapit ang numero nila ni Pangulo nung June. Diba? So tingnan natin yan from those timelines, no? Na si President, she was what, 2%, 3% ahead of the President only in 48. So ngayon, but mula June 30, mula nung not June 30 pala, yung July, yung SONA, no, lalong-lala na from August to November 30, ang pinag-uusapan natin ay hindi siya. Ang pinag-uusapan natin ay yung flood control project. So dahil doon nawala ang focus. So I cannot say it's Teflon. It's possible that tumahimik at saka yung momentum ng impeachment napigilan din sa Senado. Parang nagkaroon ng katahimikan on that issue. Tapos pumasok pa sa Supreme Court, maaaring ang tingin ng nakararami ay baka walang base ito. Pero sa totoo, technicality naman kaya hindi natuloy. Opo. So kung ibabalik itong issue ito, yun ang magandang tignan. Maapektuhan pa ba ang Sara Duterte brand kung babalik itong mga issue ito this coming 2026. Opo, sa Pebrero, kung meron pa pong maghahain muli no, ng bubuhayin. Opo. Malaking kung sa atin yan, di ba? Kung pag lumusot at hindi sila humina ang brand na yun, yun, masasabi natin Teflon. Opo, sige po. So sabi nga, hindi pa ito conclusive na naabot mo na yung stage na yun na kahit na ano pang sabihin sa iyo, mula ng effect sa kaisipan ng mga kababayan natin. Sir, wala pa tayo doon. Opo, ano ang pwedeng gawin ng Marcos leadership ngayon para ma-reverse itong negative trend na ito? Ano ang tingin po ninyo dapat nilang gawin? Agad-agad. Dalawang bagay lang, Ted. No? Number one ay sa aming pag-aaral, at hindi lang dahil sa trust rating, maganda rin tanungin kasi sa taong bayan, ano bang nais yung gawin ng inyong pamahalaan? Consistent. Ang namumuno palagi ay, or nangunguna ay, dapat maging affordable ang bilihin namin. No? So, economic ang issue.
pumapangalawa lang palagi ang corruption. Tumataas ang corruption pag yun lang ang pag-uusapan natin. Pero pag pinapili mo sila ng isa lang, ano ba ang pipiliin mo? Ikaw ay bibigyan ng pagkakataon. Yung hirap ang buhay ng tao. At ang budget, ang programa ng gobyerno, ng Administrasyong Marcos, ay may enough na programa na pwedeng humarap dito. Yun ang pagtuunan nila ng pansin. But parallel to this, Ted, at Chacha, is nais din ng tao panagutin kasi pinag-usapan natin itong corruption. Nilabas to ng Pangulo. Dapat may mangyari naman. So in those two issues, side by side, kasi ngayon parang ang focus ng gobyerno ay nalipat lamang sa corruption issue. No? Pero wala naman nananagot o walang pinananagot. Pero nakalimutan natin, nagkaroon din ng underinvestment ng gobyerno natin from third quarter. Maybe I hope not in the fourth quarter. That means parang ano ba nangyari sa mga programa, yung mga interventions na makaangat sa buhay ng taong bayan natin. Yun ang dapat pagtuunan nila. They have to start soon with given the 2026 budget by January. Opo, pero hindi kaya ho itong ating 2026 budget ay hindi kaya dinisenyo ito to address this issue? Sa mga ayuda ngayon at mga MAIF na ito, pinalaki po ng mga AICs? Yun namang mga programa na yun, kung hindi haluan ng political patronage, Ted, no? Maganda naman kasi nakatutulong ito sa temporarily sa ating mga kababayan. Kasi sa dulo naman, ang makakatulong talaga long term na magkaroon sila ng trabaho. Trabaho na maganda ang kita. Kasi yun yung pangatlong hinihingi nila palagi May trabaho ba kami o may kabuhayan kami? Kaya maganda, these are temporary interventions na nakita natin right after the elections. Pumalo kasi ang effect ng mga social programs na yan after June. At kaya pumalo ang Pangulo ng 48. Tututukan nila yon, but make sure lang diretsyo sa taong bayan. Huwag dadaan sa mga politiko. Huwag gagamitin para pumorma ang mga politiko at parang palabasing dahil sa utang na loob ng kababayan natin. Doon nagre-reject ang tao. Parang political patronage, no? Ang nangyayari sa mga programang ito na napakaganda ng intention, which is a short intervention habang mahirap ang buhay. Yung pong 20 pesos na bigas, may effect ho ba ito? Nakita natin yan nung June na nag-improve ang survey ng ating Pangulo, ang performance at trust rating niya. Kami sinusukat palagi namin trust kasi kung hindi ka titingnan na maganda ang performance kung hindi ka nagtitiwala sa iyo. Pangako yan, di ba? Sa akin, kahit bilang umabot tayo ng 20 pesos, malapit-lapit lang sa 20 pesos, di ba? Magkaroon ng ganung programa ang gobyerno kesa na itatapon sa iba't ibang programa na hindi naman nag-work. Simple lamang yung nakikita namin mga datos, affordability ng pagkain, affordability ng mga and pagkain means bigas at yung mga bayan sa ulam. Yun ang hinahanap ng taong bayan. Pag nakita nilang, naramdaman nila ang Pangulo natin ay ang nangunguna para guminhawa ang kabuhayan nila. And in the long term, mag-improve ang health service natin, ang education service natin para mas maganda ang kabuhayan at trabaho ng ating bayan, that will be a strong finish for the President because we're entering the last 2.5 years of his administration. Opo, pero Sir Dindo, ano kaya magiging ill effect naman nito kung mag-focus ka doon sa 20 pesos na bigas pero yung mga farmers natin nagreklamo sa ito'y napapabaksak pa sa palay prices. And sabi nga ni Ginoong Teodoro Mendoza, eventually po talagang titigil na ang ating rice farming, mas marami mawawalan po ng trabaho. Paano kaya ayon kung sakasakali doon ka mag-focus pero yung pala ang effect naman nito, marami po nawalan din hanap buhay and eventually kapag nagtanong sa kanila, hindi ho maganda ang sasabihin tungkol kay Pangulong Marcos. Ang sagot ko sa ganyan kasi, Ted, ay sino ang importante? Akin ang importante ay yung consumers. Kasi yun ang importante. Ang magsasaka natin, they need to produce also. Kasi hindi naman na ibig sabihin na pinabababa natin ang presyo ng 20. But ang government needs to either subsidize that program. That means they can buy high still, di ba? Pero kailangan competitive din ang ating mga magsasaka.
Opo. Hindi lang yung dapat palagi interest nila kasi wala tayong ganitong problema kung productive sila at they can compete at the global price market. Pero mas importante ngayon sa Pangulo, ang consumers. At ang consumers, sila rin ang botante. Ang botante, sila rin yung respondents. Opo. So mas Opo. importante kaysa isang sectoral group lamang. Opo. Sa communication strategy ngayon, Sir Dindo, anong sa inyo? With the way, the palace is communicating to the public. Ang politika, they always say, diba, yung perception sa mga leader natin can be measured by either lack of communication or poor communication. No? So kung meron silang mga programang ipatutupad, kung meron silang mga inisyatibong ipatutupad, dapat makarating ito sa taong bayan. Ang nangyayari siguro ngayon ay kaya ganito ang perception sa Pangulo, may nakikwento na iba. That means may ibang narrative. No? Malaking pagkukulang yun. Sa akin, grabe ang competition sa utak ng ating mga mamamayan. Diba? Kasi hirap ka na sa buhay. Minsan, kung ano yung nababalita mo, pag negatibo pa, yun ang nagsistick sa utak mo. So the government should tell their own story, especially if there is a story to tell about their programs, their initiatives. Pero sa akin, ang pinakamagandang headline niya na itong mga programang ito, mapatupad, umangat ang kabuhayan ng ating taong bayan in the next year. Gobyerno naman, they're still here until 2028. So work on that, push on that, but also, ang top of mind ng tao rin is magpanagot kayo, lalong-lalo na din sa mga flood control. Tama na ang investigasyon, panahon na may panagutin. Oo. Prof. Dindo, will it help the administration? Kasi sabi niyo po kanina, nawala yung focus dun sa confidential funds ni VP Sara. Makakatulong po ba yun sa kanila kung paiimbestigahan muli yun, paiingayon muli yun, kasabay po ng flood control issue? Kung ang magpaingay nito ay independent groups, baka mag-benefit ang administrasyon. Kasi pag sila ang magpaingay nito, sasabihin ay dinedifuse lang nila yung issue laban sa kanila. But sa akin, if you see this issue in parallel with all the investigations on corruption, that means itatrato ng sambayan ng Pilipino ito na there are corruptions happening and we hope government will make people accountable. Then it will be seen positively. No? Kaya importante, anong galaw ba dito ng civil society, yung nag-ingay dito, yung mga naglabas nito mga madriaga, or yung mga nag-file ng case sa ombudsman, can they get the public's attention on this na hindi sila mahaluan ng politika? Oo. Kailan pong susunod na survey natin? Ay, ano to kasi mabigat naman to. So, quarterly. So, this is the fourth quarter. Magandang abangan din natin yung ibang mga survey like Pulse Asia. Tumakbo naman sila ng December. So, they're processing all these results. So, baka by early January, we'll have some results. On a fourth quarter also. That means it captured the essence ng tao ng November 30, diba yung pananaw nila, tingnan natin, nasa ba ang pananaw ng tao nitong December. Opo. Sige po. So, Sir Dindo, salamat sa inyo pong paliwanag sa aming pong programa at kami makikipag-ugnayan ulit sa inyo pong gagawin, iko-commission po na susunod na survey. Maligayang bati po sa inyong hanay, Sir. Salamat, Pet. Salamat, Chacha. At nandito kami para mapaliwanag ito lahat. Apo, thank you. Salamat na marami. Si Ginoong Dindo Manhit, siya po ang CEO and Managing Director po naman ng Strat-Based Group at sila po ang nagkomisyon sa SWS na gawin po ang survey na ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!